What is going on mga cutie pies? Yung Moto here. Medyo maluwag tayo ngayong araw. Natapos ko na kasi yung mga dapat tapusin. Kaya magra-ride tayo ngayong araw at walang makakapigil sa akin. Gagamitin natin sa Soju yung ZX-10R natin. Medyo matagal-tagal natin kasi panahon simula nung huling napakita ko siya sa inyo sa video. Saka hindi ko na rin ito nagagamit eh. Kaya ilabas naman natin. Pamadiskarga eh. Ay, pogi pa rin talaga ng 10R, no? As of now, ilan na ba odo nito? 15,159 kilometers ng bike. Kalahating taon na sa akin to. Dalawang taon. 2023 to na KRT. At di ko pa alam kung papalitan ko siya ng kulay. Dami nag-uujok sa akin na ba't di ko daw palitan ng kulay para maiba naman sa daan. Ewan ko, may side ako na gusto ko, may side ako na ayoko. Kasi nangihinayang din ako sa pagka-KRT niya. Ang ganda kasi ng pagkakapintura eh. Tsaka gusto ko yung decal niya eh. Para sa akin tong KRT na to ang pinakamagandang nilabas ng Kawasaki. Red, black, tapos green. Hindi ko man siya palitan ng kulay, at least may distinction sa mags niya. Ganun pa rin naman, wala pa rin naman tayong pinalitan dito. Kasi halos wala na akong papalitan. Naka-Puig na double bubble windscreen. Dito sa part na to wala. Ito yung beeline ko, ito yung GPS ko. Dito ko siya nilalagay sa may steering damper. So ito yung magiging Google Map ko. Bukod sa powder coat na mags, mayroon akong dashcam sa harapan. Just in case mangyari ulit yung nangyari sa akin dati, wag naman sana. At least may copy ako ng video. Yun yung na-disgrasya tayo sa ZX-6R. Wala kasi akong footage. Nahirap ako makaharap ng footage. At least ito, every time na naandar ako nag-record siya. So, importante yan. Frame sliders na Evotech. Axle slider, Evotech din. Kasi Project Exhaust pang malakasan. Yan, madumi lang. Fender eliminator. Ito may camera din ako sa likod. So, harap at likod ang footage ko. At integrated taillight. Siyempre, itong Michelin Power 5 natin. Hindi ko alam kung ilan pa ang itatagal nito. Ako po. Mukhang 50% na lang to. Itong nilagay ko sa ZX-10R kasi kahit pa paano, medyo pang restock yung specs niya. Maganda yung panggilid niya. Dual compound to hard sa gitna at soft sa gilid. Hindi lang basta soft ang gilid. Mayroong hard compound sa ilalim to tapos soft sa taas para mas maganda ang grip sa corner. Bago tayo pumunta sa pupuntahan natin, meron akong dadaan ng isang lugar. Check na rin siguro tayo ng gulong kung anong pwedeng ipalit dito. Kasi mukhang nanganganib na. Una ba? Kaya nakastop eh. Tanong tayo dito kung magkano yung gulong na pwedeng pamalit kay Soju. Pangalan nito, Targaze Garage. Ayan. Along the main road lang to. Alam mo to yung pangalan kung anong tawag sa daan na to. Basta andyan lang yung Lasal Dasma. Sa ngayon kasi guys, naka 200 ako dito sa likod ng 10R. Ang stock talaga nito ay 190 at 120 naman sa harap. Di ko dito nabili tong gulong na to. Pero nakuha ko to pares 36,000. Mga ganon. Hindi ko maalala. Dito sa TAR guys, itanong natin yung mga gulong nila para sa mga ganitong klaseng motor. Para sa brand ng Michelin, meron akong tatlong i-recommend sa inyo. Isang Power 5, Power 6, at itong Road 6. Dito sa Road 6, ano bang mga available sizes? Set sir ng 120 tsaka 160, 25.1. Tapos pag 120, 180 naman sir, ang price niya po from 28,000, naka-discounted price po siya ng 26,250. Sa 190, pinakatok-tok. 26,900 sir discounted. 26,900. Gawin natin 27. So 25, 26, 27. Opo. 200 wala eh, no? Walang Wala. Road 6 200. Dito naman sa Power 5. Pag sa 160 sir, special discount po ng 30,000, 150. 30,000. Opo. 160 pares, 30,000. Tapos sa 180 sir na 120, 180 from 35,000, naka-discounted po siya ng 32. Sa 190 naman sir, special discount niya po ay 33,000. Sa 200 naman sir, 36,750. So yun nga. Parang ganun ko rin nabili yung gulong ko, 36,000. 200 yung size sa likod. Sa Power 6. Konti lang sir ang difference nila. Pag 160 sir, ang set na discounted, 31,400. Pag 180 naman sir na set, 33,400. Tapos 190, 35,400. Pag 200 sir, 37,800. Halos ganun din pala. Pag mapapalit tayo ng Power 6 sa likod, 200. Ganun din, 37,000 din. Okay. Ang kati ng gulong ng mga 1,000, no?
To think na hindi lang yun ang maintenance mo ha. Marami ka pang intindihin dito. Yung oil, suspension mo, kung sakaling magka-problema ka, yung gasolina mo, insurance, maraming factor. Pero anyway, hindi kayo nandito para doon. Bakit? Ito pa rin ang pipiliin ko sa dami ng mga superbike na nahawakan natin. Nakapag first ride na tayo ng R1, Firebleed, Gixxer 1000, ano pa ba? H2, Panigale, hindi pa ako nakakahawak. Pero yung Street Fighter na V4S, subukan naman natin. Ano pa bang mga superbike na hawakan ko? Hayabusa. Dami nagtatanong sa akin, hindi ka ba mag-upgrade? Well, actually, naisip ko na rin yan. Pero kasi at the end of the day, pagkatapos lahat ng research at mga kung ano-anong pag-iisip, ending dito pa rin ako nauuwi sa X10R. Yun pa rin yung result eh. Unang-una, pagdating sa ergonomics, itong ZX10R pa rin ang hinahanap ko. May kataasan yung seat height niya and malapad yung upuan natin. So may room ako para maikot-ikot ang puwet ko. Sakaling papasok tayo sa corner, well, mga superbike naman ganon. May iba kasing superbike na sobrang aggressive kasi doon talaga ginawa yung bike. Dito sa X10R, perfect balance siya ng street at track day. Kasi hindi siya ganun kasubsob. Yung handlebar natin, hindi siya ganun kalubog eh. Oo, pasubsob yung position natin, pero alam niyo yun, madali akong nakapag-upright kung sakaling nangalay ako pag traffic, gusto kong mag-stretching. Hindi siya komplikado sakyan. Alam niyo yun. Kaya hindi ako masyadong nangalay dito sa motor na to eh. Tsaka gusto ko yung laki ng tangke niya, malapad. In this way, naitutukod ko yung tiyan ko sa tangke. Ba't ang traffic dito sa lugar na to? Tignan niyo yung handlebar natin ah. Pa-wide siya, hindi siya katulad ng R1, ng Firebleed na close masyado, ng S1. By the way, S1, nakapag-test ride na rin pala tayo. Hindi pala S1, M1000. Kaya ba to? Ayoko i-risk, tatama yung tenga ni Soju. Anyway, pa-wide siya, so relax pa rin yung mga kamay ko. Ito yung gusto-gusto ko sa 10R na bihira hanapin sa mga superbike ngayon. Ang pinaka pumupunit na riding position sa lahat ng superbike para sa akin, Panigale. Pangalawa yung R1M, pangatlo yung Firebleed. Pinaka-relax na nasubukan ko, maniwala kayo hindi, yung Kawasaki H2. Seat height ng 10R 835, ang H2 825. Medyo mababa, malaki tangke nun, parang ganito. And yung handlebar parehas lang din sa ZX10R. So just imagine ganitong clip-ons, ganitong tangkit, tapos mas mababang upuan. Ang relax, di ba? Traffic. Grabe. Alam nyo kung Bali, Indonesia to, aakit na yung mga motor dyan sa gutter. So kahit papano, relax ergo for the street. Mas relax kumpara sa ibang superbike. At the same time, okay gamitin sa racetrack. So yun yung isang reason natin, yung ergo. Second reason is yung power ng 10R. This is a 200 horsepower bike na may 115 Newton meters of torque. Actually, yung ganitong klaseng power band, hindi mo ma-maximize to sa kalsada ng Pilipinas, na kung puro ganito lagi yung daanan nyo. Dito sa Cavite, walang pag-asa. Depende na lang kung magre-racetrack kayo. Actually, kahit sa racetrack, hindi ko ma-maximize ang 10R. Doon sa straight ng Clark, 5th gear lang, kailangan mo nang lumiko eh. Ano ba top speed doon sa Clark? Mga siguro 280 km/h, pero hindi pa maximize yung power na, hindi pa full throttle at full gear yon. Tipong red line to red line, hindi. Kaya pa eh. Pero ito kasing sa X10R, malamaya sa low RPM. Actually, mas malakas pa pakiramdam ng torque ng 6R kaysa dito sa 10R. Yung tipong hihintay mo pa mag-reach sa specific RPM bago mo maramdaman yung tulak niya. Kaya nung ginamit ko yung H2 na may ilan ba? 231 horsepower tapos 140 Newton meters of torque, parang naging baby yung 10R eh. Kasi onting piga mo pa lang dun, tutulakan niya ng gusto eh. Tapos biglang balik sa 10R, parang ganun eh. At sa lahat ng bike na nahawakan ko, H2 ang pinakasira ulo. Ibang level yung power ng motor na yun. Pero yung tipong malakas pero at the same time manageable, para sa akin R1M talaga. Ang swabe ng motor na yun. Pero ganun pa man,
para sa riding style ko, okay na tong 10R para sa akin. Kasi hindi ko kailangan ng sobrang lakas na motor. Kasi wala rin naman akong gagawin doon sa motor na yun. Matitengga na naman sa garahe yun. Pero aminin ko, isa sa mga bucket list pa rin talaga yung H2. Kaya pala, isa pa, dun sa ergonomics na binanggit ko sa inyo kanina, mahaba kasi yung 10R. Ayan siya, ayan yung buong haba niya, oh. Diba? Kaya gustong gusto ko yung mga superbike kasi unang-una, matangkad akong tao. So kapag sumasakay ako sa mga ganitong klaseng motor, nagiging sakto lang sa akin yung bike. Hindi ako nagmumukhang giraffe kumpara kapag sumasakay ako sa mga naked bike. Ayun, oh. Pagdulungan talaga yung power niya, eh. So, pagdating sa power, nasa saktuhang level lang na ang 10R. Hindi siya yung pinakamalakas pero pwede na. Tsaka isa pa, madali siyang i-flick. Pangatlo, pag-usapan naman natin ang features ng bike. Meron tayong riding modes, 4 na riding modes. Traction control na, ilan ba traction control ko? Kalimutan ko na 5 ata. Meron tayong quick shifter, up and down. Ayan, up shift, down shift. Automatic yan kapag superbike, meron talaga niyan. Pero lang sa basic na Gixxer 1000 ng Suzuki, alam ko yun wala eh. Ano pa bang meron dito? Engine braking control, launch control. Kaya parinig ko sa inyo. Ito, nakahanap ako ng magandang spot. Ano nga ulit siniset launch control nito? Select button then hold down. Alam ko ganito eh. Or up. Yun. KLCM on. Pag first gear ako, parinig ko sa inyo, ah. So yun yung launch control niya. Grabe, no? At isa pang gusto ko sa kanya, mayroon siyang cruise control na wala sa ibang sport bike. Well, actually, yung mga super bike, wala naman dapat talagang cruise control yung mga yan. Kasi unang-una, sport bike nga eh, super bike nga eh. Ginawa sila pang race track, di naman pang open road sa highway. Pero dito sa motor na to, meron siya. Kaya nagustuhan ko ang 10R. Ergo na pwede sa street. At the same time, pwede kang mag-relax kapag nasa highway kayo, punta yung Baguio, SCTEX, T-Flex. Relax ka lang. Naka-upright ka. Then, bitawa mo na lang yung throttle. Yun, automatic na siya andar. Ito lang problema ko ngayon sa 10R ko eh. Mapansin nyo, yung suspension ko sa kaliwa, parang may oil lagi. Ewan ko, hindi ko alam kung may tagas to. Ewan, siguro madumi lang. Kada linis ko, kada punas ko, lagi siyang may oil. Siguro kailangan ko ipacheck to. Dito sa kabila, wala naman. So yung mga features na meron ngayon sa 10R, fit sa personality ko. Susunod, yung itsura niya. Tanggalin yung gloves para mas makita niya soju. Ayan, diba ang ganda? Parang hipon. Maliit na mata, tapos may nguso. Yan yung bunganga niya. Tapos malaking noo. Windshield na mataas. Pinalitan ko kasi to. Itsura ng mugs, hindi siya ganun kaganda. Pero okay lang. Pinalitan natin ang candy red na mugs. Mas nagkaroon ng dating. Full fairings to. Yan, may butas sa gitna. Hindi katulad ng H2 na bitin eh. Putol eh. Ito may cover siya. Then sa likod, matalim na tail end. Yun nga lang, di katulad ng ibang sport bike na gusto ko. May butas sila dito. 10R wala. Guys, ang malaking ganyan yan. Hindi ito ang pinakamagandang 1000cc sport bike sa ngayon. Well, may kanya-kanya naman tayong taste at preferences. Pero Dudes X10R, isa sa may pinakamagandang itsura. Guys, ito hindi ko lang sigurado ah. Pero baka malaki ang chance na by 2026 maglabas ang Kawasaki ng bagong 10R. Sayang naman ang 10R tsaka Michelin Power 5 kung puro straight lang dadaanan natin. Subukan natin sa twisty syempre.
magkaibiyang tayo, eh dito na lang. Ayan o, ganyang view. Medyo madumi lang, pero pwede na. Nok, dumi ng likod ko. Inadaanan akong basa kanina. So ito, newfound place natin. Kita mo yung taal dun, no? Nice, no? At ang pinakahuli at majority na dahilan kung bakit mas pipili ng 10R, eh mas mababa ang presyo nito. Hindi siya mura actually. Nakuha ko to 995. Hindi ko maalala kung magkano ngayon ng 10R. Yung anniversary edition ata nila 1.1. Ewan ko something ganon. Pero ito nakuha ko 995,000. Sabi natin 1,000,000. Dati kasi presyo ng R1M 1.7. Ang Fireblade 1.8 sa ngayon. S1 1.8 din. H2 1.8 din. Actually puro 1.8 ngayon ng mga superbike, no? Ano pa ba? Panigale 2 million. Yun pa yung base model, ha. Hayabusa 1.3 ata, 1.2. Then yung Gixxer 1,000. Hindi ko alam kung meron pa nun. I think 1.1 din yon or 1M. Sa lahat ng superbike ngayon, 10R ang pinaka budget friendly. At the same time, Kawasaki to Japanese brand. Marami kang magagawa sa bike na to. Marami kang maisasalpak. Marami kayong mabibilhan. Maraming mga online na produkto na ino-offer. Nung tumumba to, dati saglit lang nakuha ko agad yung mga pyesa. Also yung mga aftermarket na nilagay dito. Ang daming yung option na accessories kung magti-10R kayo eh. Yun yung gusto ko sa kanya. Tsaka reliable brand, Japanese kasi. Love na love ko mga Japanese eh. Sa mga motor baka kung anong isipin nyo. At yun po ang mga reason natin kung bakit ito pa rin ngayong 2025. Tsaka alam nyo isa pa, kung kukuha ako ng panibagong sport bike, kung pibenta ko to, ganun din kasi matitenga rin sa garahe. Kahit gaano pa kabilis yung motor na yun. At gaano pa kamahal. Kasi nag-review tayo ng motor eh. Iba't ibang mga bikes na hawakan natin, na i-ride natin. Ito nga, ngayon ko na lang ulit na ilawas to. Pero ganun pa man, mahal na mahal ko to. Kasi trophy bike to. Ang dami na namin napagdaanan itong 10R. So let me know what you guys think, kung okay ba sa inyo yung mga rason natin kung bakit okay ang ZX-10R kumpara sa ibang motor. Let me know in the comment section down below. Dami pa rin mag-bike ko. Grabe, kaya nila yan. Alright, so mga cutie pies, dito na lang muna tayo. Pakain tayo saglit dito. I-appreciate natin ang view. See you po sa next content.